araw po sa inyo lahat, mga kaagimat, mga ka-espiritual, mga kamanggagamot, mga kaibigan, sa mga pong sulok na doon. Sa lahat ng mga pasyente, lahat ng mga kakilala natin dyan na may mga karamdaman, ito po si Kuya Jun. Magandang araw po sa inyo at mapagpalang araw at makatanggap po na nahawa kayo ng mga blessing ng kagalingan sa inyong buhay. Ito po guys, ibig ko pong ibahagi sa inyo yung isang pasyente ko na tumawag sa akin at gustong ipagamot yung kanyang anak na nasa Bitanagan sa Butuan. So tumawag sa akin si Ate Chain. Si Ate Chain. So yung anak niya, hindi ko babanggitin ang apelyido. Babanggitin ko lang yung first name lang. Ito bali yun. So first name lang. Jan, si Dodong. Ang pangalan niya, si Dodong. Hindi ko banggitin ito na pangalan, ano. Ang dagnay sa kanya, Dodong lang. So pinagamot sa akin kasi, hindi nahihirapan sa ubo. Tapos yung ubo parang kakaiba daw, sabi ng mama. So pinatingnan sa akin. Ngayon, ang ginawa ko, sinuri ko sa magitan ng papel na natutunan ko rin kay Mang Punso. Tinuro ito sa akin Mang Punso, yung pagsusuri sa yung tinatawag na pagtatawas sa magitan ng papel, hindi sa magitan ng tawas na tawas talaga. Ito ay isang paraan ng pagsusuri kung para malaman natin kung anong klaseng elemento ang nakakabati sa bata o siyang dahilan ng sakit at karamdaman ng bata sa magitan ng papel. So ito yung ginamit ko, yung una kong kaalaman na naituro sa akin ni Mang Punso. So credits ito kay Mang Punso. Mang Punso, shout out sa iyo. At sana maalala mo ako. Isa ako yung naturuan mo sa magitan ng pagtingin sa bond paper. So ito, ginagamit ko pa rin at hindi ko kinakalimutan. So ito yung pangalan ng pasyente at ginamit ko ito. At ito naman yung lumabas sa kanyang bond paper. So napapansin niyo po ito. Ito po nasa ibaba. Ito po ay tao, espiritu ng isang tao na mangkukulam o mambabarang, na tinamaan niya kasi yung bata na hindi niya sinasadya. Ngayon, umuulit-ulit siya. Ngayon, kahit na hindi niya sinasadya, pero accountable siya na managot doon sa ginawa niya. Konektado pa rin siya. Meron siyang ibang gustong barangin o gustong kulamin, tapos hindi tumama doon sa pinapatungkulan niya, doon napunta sa bata, accidentally. So, pwede pong mangyari yan. So, kaya marami ako nakikitang pasyente ko sa Butuan, at sa ibang lugar na kahit na yung sakit, simpleng sakit, pwedeng maging galing sa tao. Depende, hindi tayo bumabase dun sa tao. Kung malala ba yung sakit niya, lumaki ba yung tiyan, saka natin sasabihin kulang o barang. Hindi ko ganun. So ito po, sa nakikita ko dito, ito yung yung lalaki, yung barangan, ito po nasa ibaba. At napansin niyo sa ibabaw, yun po ay isang ibon. Yung ibon na yun, ay isa sa aking mga gabay na nakipaglaban dun sa mangkukulam na bumanat dun sa bata. Kaya yung ubo ng bata, grabe. Hindi maintindihan ng nanay. Iba ang pakiramdam ng nanay sa ubo at hirap na hirap ang bata. Kahit na pinapainom ng gamot, hirap yung bata. Hindi basta-basta gumagaling. Umaabot na ng 1 linggo. Sa tuwing titinan ko yung bata at ngayon, pagkatapos kong tinan ulit ngayon, gumanda na ang pakiramdam ng bata at naglalaro na. Hindi ko na ho binidyohan kasi for privacy purposes, hindi po kasi lahat ng pasyente gusto na may video. So, pinoprotektahan din natin yung kanilang dignidad bilang isang pasyente. Karapatan po nila yun. So, pero ito, okay lang ito kasi wala naman sila dito. So, okay lang. Ibig ko lang ibahagi yung experience ko sa ganitong paraan. So, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin ito. Pero, kapag malayuan, at saka kapag kamalapitan, pwede rin. So, ganun pa man, isa lang ito sa unang paraan na natutunan ko kay Mang Punso. Sana Mang Punso, maintindihan mo ako, maunawaan mo ako kung ano ako. Kung nakita mo na tumaas yung abilidad ko sa paggagamutan sa espiritual, yun ay isa mo ring karangalan. Sana maintindihan mo yun. So, isa ako sa naging naturuan mo sa gantong paraan na pwede mong maisip na pwede rin kitang maalalayan. So, ganun lang yon. Hindi tayo nagpapataasan ng galing. Ang importante dito, lahat na nag-spiritual, anuman ang grupo mo, dapat magkaisa tayo. Kasi hindi naman tayo naglalaban-laban dito. Ang kalaban natin dito ay mga masasamang elemento. Ganyan lang po yan. So, nagbigay lang ako ng bahagyang
mga pangungusap patungkol sa dati kong master na si Mang Punso. Bago ako nahiwalay sa kanya, kasi 3 buwan lang kasi ako sa kanya dahil sa trabaho ko, napunta ako sa ibang probinsya malayo, hindi na ako nakakapunta. At nagpatuloy ako, akala niya hindi ako nagpatuloy, pero nagpatuloy ako sa sariling sikap. So, balik po tayo. So, ito po yung gabay ko, yung ibon na nakatungtong doon sa mangkukulam. Ito ay espiritu ng mangkukulam, yung nakahiga sa ilalim. Ito ay ibon, ito yung aking gabay na inassign ko na maggabay doon sa bata para tulungan siya kapag mayroong umatake sa kanya ng mga negatibong elemento at barangan. So, pag naglalaban sila, nararamdaman din ng bata yung puwersa ng labanan. Kasi parang katulad niyan sa speaker, kapag di ba, pag sumasakay tayo ng jeep, mayroong tumutugtog na dumadagundong yung bass ng speaker, di ba? Dug, 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 dug. Pag malakas yung bass niya, nagre-reflect sa dibdib natin, kumakalabog din yung dibdib natin. At saka yung mga lawanit, pwedeng umingit. Gumaganon din sila. So, pati yung papel. Pag mayroong papel dyan, gumaganon yung papel, gumagalaw. Sumasabay sa dugundong ng bass ng isang ng kanta. Kasi ano yan nagtatransform kasi sa hangin yung boses sound wave kasi yun So ganyan din ang puwersa ng mga nag-i-spiritual, pati ng mga sa masasamang elemento at saka sa mabuting elemento. Pag naglalaban sila, may puwersa kang mararamdaman. So ganyan din yan. Hindi ba yung bomba pag tinama, di ba yung paputok, pag sobrang lakas ng paputok dyan, di ba yumayanig yung lupa? Pag dumaan yung malaking truck sa kalsada, di ba, yumayanig din yung lupa na tinirikan mo ng bahay. So, ganun din yan. Ang ibig sabihin ng puwersa ay puwersa na hindi nakikita na pwedeng makaapekto sa isang tao. So, ganyan po yan. Pwede natin maramdaman kahit hindi natin nakikita. So, ginawa ko dito, yun. Nung malaman na, isinend ko to sa nanay ng bata. At nakita ko, nag-video call siya sa akin, nakita ko yung bata, sabi niya sa akin, dito mo si Dodong, ano na siya, naglalaro na, kaya na, tulog lang to na tulog, hirap na hirap sa pag-ubo, ngayon okay na, parang walang problema. So, pero yung ubo niya, lumalambot na. So, ganun po, no? So, sana, merong orasyon dito na tinuro sa akin si Mang Punso. Kung gusto niyong bigkasin ko, okay lang ba sa inyo? Ang orasyon dito sa pagtatawa sa lahat ng gustong matuto sa pamamagitan ng pagtawa sa bond paper o pagsusuri sa bond paper. Mas magandang gamitin ang salitang pagsusuri. Huwag natin gamitin yung salitang pagtatawas kasi hindi naman to tawas Papel ito So ang ginagawang paraan dito ay isang uri ng pagsusuri para siyang x-ray o ultrasound na malaman natin isang pamamaraan upang malaman natin kung ano ang nagiging sani at dahilan ng pagkakasakit ng isang tao. Mapabata man o mapamatanda, ay may bungal man o kumpletong ngipin, pangit man o maganda man, mataba man o ano pang ba sa tao. Sa pagsusuri sa tao sa isang pasyente, ito isang paraan ng pagsusuri na malaman natin yung mga bagay na hindi nakikita na nagaganap na pwedeng naging dahilan ng sakit at karamdaman ng isang pasyente. So, babanggit ako ng pulong para meron kayong matutunan, maibahagi ko rin sa inyo. Isa po sa number 1 na pulong na ibinigay sa Mang Punso, ito yon. Bakulum balalam biyam amdidik diyo Jesus. So yun po, nakaugnay po yan sa ating pangalang Hesukristo, sa ating sa Panginoong Hesukristo na pinapaniwalaan natin na napako sa krus. Doon yan siya nakaugnay. Meron po niyang kasamang Latin at mga Hebreo na salita. So, yun po, sana po maintindihan po ninyo at malaman po ninyo at magamit nyo sa tama na matulungan nyo ang sarili nyo kasi ang taong mahirap, walang pampagamot sa doktor, nanganganib na hindi gumaling sa kanyang karamdaman dahil wala kang pera. So pag wala kang pera, mahirap ka lang, anong gagawin mo? Tulungan mo ang sarili mo, gagawa ka ng ibang paraan para malunasan mo ang iyong sakit at karamdaman. Ganun lang po yan. Mabuti sa isang tao ang may pananampalataya at pananalig. Ngunit ang tanong ko, gaano ba kalakas ang pananalig mo para gumaling ka kagad sa sakit mo? At kahit ang isang tao may pananalig at pananampalataya, kung malala ang sakit mo, hindi mo rin hindi mo rin mapapagana kung hindi kagagawa ng paraan. Sapagkat ano sabi sa kasulatan? Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So kung ikaw nananalig sa dakilang lumikha, lakipan mo ng gawa. So itong tinuro ko sa inyo na binanggit ko, yun ay isang uri ng gawa sa pinapanampalatayanan mo.
So, sana maintindihan nyo, ang pag-i-spiritual ay nakaugnay sa ating lumikha sapagkat siya ay espiritu. Ang sabi niya, sambihin niyo ko sa espiritu at katotohanan, huwag sa anumang mga larawan. So, ganun yun. Hindi nyo pwedeng pagsamahin yun. Sasamba ka sa espiritu at katotohanan, tapos doon ka harap sa larawan. So, dapat maintindihan niyo yun. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo dadalhin yung sarili nyo at kung paano kayo dadalhin ang inyong karunungan sa pamagitan ng inyong pagtuklas. Kung open-minded kayo, marami kayong matutuklasan ng mga bagay, no? So, balik po tayo dito. So, ito po ay isang paraan ng pagtuklas o pagsusuri upang malaman natin kung ano ang karamdaman ng isang pasyente. So, yun lang po. Sana sa susunod makapagbigay po ko sa inyo ng isang tip kung paano ko tayo nakakatulong sa ating sarili. Kahit sa sarili lang natin at sa pamilya. Sapagkat nabubuhay tayong may espiritu sa katawan at kaluluwa at ang ating lumikha ay espiritu. Walang buto, walang laman. Maliban lang nung panahon na yon na siya ay nagkatawang tao, ang kanyang anak ay nagkatawang tao, may butot, may laman yon. So, itinuturo niya, dala niya ang pangalan ng kanyang ama. Pero ano sabi niya? Pag pangalan ng iba, tinatanggap nyo. Pero pangalan ng aking ama, hindi nyo tinatanggap. So, panahon na. Gisingin natin ang ating isip para i-connectan natin sa pag-i-spiritual at nang sa ganun, ang pag-i-spiritual ay maging mabisa at maging kumapit sa pagkatao sapagkat tayo ay may dugong Hebreo. So, marami pong salamat. Muli, ito po si Kuya John. Kung ano man po yung natutunan nyo sa akin, ay makatulong po sana sa inyo. Marami pong salamat sa inyo. Muli, ito po si Kuya John, isang spiritual healer, spiritual warrior sa espiritong gamutan. Bye-bye. Paalam. Shalom.